Nagrereklamo na guys si Harry Roque. Bakit daw ho ang tahimik ng mainstream media? Nadidismaya na si Butanding. Bakit ayaw niya daw hong suportahan ang SMNI sa laban nila? Kasi daw ho, meron daw hong banta sa malayang paninira pamamahayag laban dito sa mga mainstream media. Dinamay mo pa yung iba para magkaroon ka ng kakampi, no? Talaga nga naman, antindi mo, Butanding. So, kilabutan ka nga sa mga sinasabi mong yan. So, ngayon, itong si Harry Roque, medyo malala-lala na guys, ang amnesia niya. 2 years ago, the audacity nga naman, no, na i-call out niya, natulungan ho ng other media itong kanilang network, samantalang yung sa ABS-CBN, ano yung sabi niya? Yan, ipapaalala lang natin kasi nagka-amnesia guys ng konti si Butanding. Sabi niya, you cannot blame the Congress. You cannot blame Congress for not renewing the franchise of ABS-CBN because that is one of their power. Yan ho yung sabi ni Butanding, talaga nakakaloka. Diba? Imagine, because that is one of their power. So, power naman din ho, guys, ng Committee on Legislative Franchise na i-call out kayo. So, wag kang magreklamo, Harry Roque, kasi that is one of their power. Diba? Hindi nyo din pwedeng i-blame, isisi ang Congress kung bakit i-revoke or binabantaan kayo dahil nga din may kasalanan kayo. Fake news peddler kayo. Tapos ngayon, ang lakas naman ng awats mo, Harry Roque, na manghingi ng tulong sa ibang mainstream media where in fact, nanggaling na mismo sa bunganga mo 2 years ago na you cannot blame the Congress for not renewing the franchise of ABS-CBN because that is one of their power. So, huwag mo ding sisihin ang legislative franchise kung kino-call out kayo at may possibility na matanggalan, ma-revoke ang inyong prangkisa. Kasi that is one of their power. Ika nga, di ba? Sabi mo. So, ngayon, ito yung balita, guys. Galit na galit si Butanding. Galit na galit. Gustong manakit. Sabi niya, bakit ang tahimik ng media? Harry Roque dismayed by lack of support for SMNI. In a recent Politiscope interview, former presidential spokesman Harry Roque expressed his disappointment. Ikaw pang may ganang madismaya in the lack of support from the media regarding the franchise panel probe of Sunshine Media Network International SMNI. The House Committee on Legislative Franchise has been directed to investigate SMNI following the supposed airing of misleading information against Speaker Martin Romualdez. So, ganito yung kwento niyan, guys. Recap natin. At alam ko naman din, alam nyo na yan. So, sa madaling sabing, naglabas ho ng fake news itong si Ka Eric. Ang sabi ni Ka Eric, gumastos daw ho ang House Speaker ng 1.8 billion. House Speaker lamang daw ho yun. And then, nung nagkaroon ng hearing, tinatanong kung saan nila nakuha yung datos na yon. Ang sabi nila, galing daw yun sa source. Nung tinanong kung sino yung source, hindi naman nila masabi kung sino yung source na yon. Pero anyway, ganito na nga. Ang totoong nagastos lamang ho for travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez from January to October ay umabot lamang po ng 4.3 million. At yung buong staff at ang Congress gumastos ho ng 35 million. So, sumatotal, 40 million lamang ho yung nagastos ng buong Congress sa travel and expenses nila. So, ngayon tinatanong dito kung saan ho nanggaling ang fake news ni Ka Eric na 1.8. So, imagine, fake news na nga yung tao, kinakampihan nyo pa. Ang ABS-CBN nga, na natanggalan ng prangkisa dahil sa kanilang pagiging bias sa mga reporting nila. Tapos ito, fake news, papalagpasin ng papalagpasin ng legislative franchise. Ano kayo? Hello?
Okay ha, wag mo kaming ginagago, hindi kami pinanganak kahapon ha. So, Quezon City District Representative David Suarez shared that he watched a seminar. Anyway guys, hindi lang ho yung imbestigahan nila yung pagpapakalap ng fake news ng SMNI, kundi imbestigahan din nila guys yung other similar measure. So hindi lang ho yung issue sa 1.8 billion because ang imbestigahan din nila yung others violation ng SMNI. Kung may nagawa man ito, but I think so, meron naman. Dito pa lamang ho sa mga broadcaster. Hindi ho pwedeng mag-broadcast dyan ng basta-basta on air nang hindi po rehistrado. Itong si Badoy, tapos itong sino pa tong nick na to na itlog ang ulo? Si Nunoy, si Celis, yan. Basta yung itlog yung ulo, yung si Eric, yan. Hindi pala sila guys mga accredited. Bawal ho yun. So ngayon, unang violation. Nako, tumpak, ganun. Bigat na ginigising yung espiritu ng Congress ha. Sige, pagbibigyan kayo ni Martin Romualdez. Pangalawa, yung pagiging fake news nyo. Tapos, kalungkatin pa nila lahat-lahat. Kasi itong SMNI, known for red tagging. Gilalado to sa mga red tag. Akala ata nila hindi matatapos ang kanilang pagiging magkapangyarihan kasi akala ata nila for the powers, for the kadigungan, for the how many years. Hindi nila alam natatapos ang termino, tapos na din yung kasiyahan ninyo. Anyway, ito, Quezon 2nd District Representative David Suarez shared that he watched SMNI program where a host claimed that Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion on travel expenses in the span of a year. The SMNI host Jeffrey Eric Celis claimed that his source was a government employee working in the Senate but refused to divulge any further information. Tapos ngayon, ang pinapalusot ni Eric is, nagtatanong lamang daw ho siya. Meron bang nagtatanong na nag-a-accuse? Talagang naman, Harry Roque, ang sarap mong tirisin, ang kit-kit ng pisngi mo, sarap suntukin. Talaga nga namang taba lang yung meron ka, pero laman ng utak wala. Tapos pagtatanggol mo pa yan, ngayon magtataka ka pa kung bakit hindi kayo pinapagtanggol or kulang kayo ng suporta ng ibang mainstream media. Ha? Talaga nga naman tong si Butanding. Tapos sasabihin mo, walang kulay-kulay. Ito guys, yung pahayag niya, pakinggan nyo, nakakagago lang eh. Hinggan natin guys. Nanawagan po ako muli sa ating mga kasamahan sa media. Meron na naman pong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot na baka po ma-revoke ang prangkisa ng SMNI. Itong kalayaan po ng mga mamamahayag ay isang napaka-importanting kalayaan para po magkaroon ng demokrasya dahil kinakailangan pangalagaan po natin ang malayang merkado ng idea na nakakatulong sa pagbubuo ng paninindigan ng ating mga kababayan. Sana po, kalimutan natin ang kulay dahil kahit tayo ay pula, berde, or itim, pagkalayaan kung pinag-uusapan, dapat sama-sama ang lahat ng mga mamamayan. Okay, balik natin. Kahit anong kulay ka pa man, mapa-green, mapa-pink, mapa-red, mapa-yellow, mapa-blue, if mali ka talaga, hindi ka dapat suportahan o tulungan. Ang mali ay mali. Kahit kailan ang mali hindi magiging tama at yung tama kahit kailan hindi magiging mali. Diba? Tuktukan kita talaga sa ulo, Harry Roque. Tigas talaga. Sa lahat talaga ng tarantado, ikaw yung napaka talaga. Diba? Yung literal na sabi ka na lang, ha? Ang double standard ni Akla. Ang double standard ni Butanding. Ay, amnesia ka na ba? Power ho yan ng Congress. Sabi mo, diba? Huwag nating sisihin ang Congress kasi that is one of their power. So, kapangyarihan ho ng legislative franchise, Committee on Legislative Franchise, na ma-revoke kayo kung sakali mang mapatunayan na meron kayong ginawang violation. Aloka? Kaya nga ang ABS-CBN, hindi pa nga nakaka-renew ng franchise nila dahil meron silang violation.
At ikaw pa nga isa sa mga senador na bumoto nung ipasara itong ABS-CBN. Diba? Tapos ngayon, alam mo naman pala yung pinagdaanan nyo dati, bakit ngayon parang nalilimutan mo na? Baka harimaw yan. Baka butanding yan. Talaga nga naman. Tapos, itong mga alipores mo yan, si Ka Eric, si Lorraine Badoy, kita mo yan? Sumusweldo guys ng 100,000 per month sa pagpapakalat lamang ho ng fake news. 100 monthly salary of fake news peddler. Nakasira na nga ng reputasyon ng isang tao, sinira na din ng reputasyon ng buong Congress at madaming tao ang naapektuhan tapos sumusweldo pa ng 100,000 per month. Tuktukan kita, harimaw. Tuktukan talaga kita. Oh my God, guys. Sasabihin ko sa inyo, guys, press freedom is not a freedom to tell lies to the public and no one deserves to hear fake news. Who deserves to hear fake news? It should be called out. Diba? If need na tanggalan kayo ng franchise, then go ahead. Send a committee on legislative franchise, go ahead, tanggalan nyo na yan. Para sa ikabubuti ng ating bayan. Para sa ikabubuti ng ating mamamayang Pilipino. Kasi manonood kami ng balita sa mga hindi safe na pamamahayagan. Tapos, hindi pa sila miyembro guys ng KBP. To the point na wala silang sinusunod na code of ethics. On air, hinahayaan nilang magmura. Ang mga host doon, super toxic naman ng nyo, ng network nyo. It should be called out, Hareroke. And, huwag ka nang magtaka kung bakit walang sumusuporta sa inyo. Ngayon, nafe-feel nyo na yung pain ng ABS-CBN. ABS-CBN must be happy and laughing right now. Diba? Ganti-ganti lang yarn. Weather lang yarn. Diba? What goes around, comes around. Yan yung sabi ng mga kasabihan. Kung ano yung ginawa mo, siya rin babalik sa'yo. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.